Ang marangyang restaurantala na nakatayo sa puso ng Bonifacio Global City ay puno ng mahihinang kalansing ng mga kopita at pinaghalong halimuyak ng mamahaling pabango at bagong lutong pagkain. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa makikintab na sahig at ang bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa isang VIP table na may perpektong tanawin ng skyline ng syudad, isang boses ang nangingibabaw. Malakas, walang pakundangan at puno ng paghamak. Ano ba namang serbisyo to? Parang pagong. Ang sigaw ni John Castillo, kasabay ng malakas na pagtawa ng kanyang tatlong kasamang naka-Amerikana. Ang tawa niya ay hindi masaya. Ito ay isang sandata, isang paraan upang iparamdam sa lahat kung sino ang may kontrol. Hawak niya ang kanyang baso ng alak, pinapaikot-ikot ito, habang ang kanyang mamahaling relo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nagbabayad tayo ng malaki dito para sa pangalan, hindi para sa serbisyong ganito kabagal. Sa di kalayuan tahimik na nakatayo si Aya Reyes, hawak ang kanyang tray na tila isang kalasag. Ang kanyang uniforme ay plansado, ngunit may bahagyang kupas na nagpapakita ng ilang taong paggamit. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagyo ng pagod, puyat at bigat ng mga responsibilidad na hindi nababagay sa kanyang edad. Habang pinapanood niya ang pagtawa ni John Castillo, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang kapatid na si Leo, 11 taong gulang na hirap huminga dahil sa hika. Ang kanyang amang si Mang Manuel, isang dating guro na puno ng dignidad na ngayon ay nakaupo na lamang sa isang wheelchair, walang imik, matapos atakihin sa puso dahil sa isang investment scam na tumangay sa lahat ng kanilang ipon. At ang kanyang inang si Teresa na magdamag, na nananahi para lang makadagdag sa kanilang mga gastusin. Ang mga alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang bawat paghamak na naririnig niya ay nagiging panggatong sa apoy. Sa loob niya isang apoy na hindi para sa galit, kundi para sa determinasyong mabuhay. Pinitik ni John ang kanyang mga daliri, isang tunog na mas matalas pa sa kutsilyo. Miss Hoy, Miss Bingi ka ba? Napilitan si Aya na lumapit. Yes, sir. May kailangan po sila. Tanong niya sa isang boses, na pilit niyang pinapanatiling profesional. Tiningnan siya ni John mula ulo hanggang paa, na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan. Kanina pa kami may kailangan. Kanina pa ako humihingi ng atensyon. O baka naman, hindi mo naiintindihan ang Ingles. Ang mga kaibigan niya ay muling nagtawanan, lalong pinalalakas ang kahihihiyan sa hangin. Hindi umimik si Aya. Ang pananahimik ay ang tanging karangyaan na kaya niyang panindigan sa sandaling iyon. Tingnan mo, sabi ni John sa kanyang mga kaibigan habang nakaturo pa rin kay Aya. Ito ang problema sa bansang to. Maraming maganda pero hanggang doon na lang. Kapag kinausap mo, wala na. Lumingon siya pabalik kay Aya. Gusto kong mag-order pero gusto ko ng server na nakakaintindi sa akin. Meron ba kayo nun dito? Ang mga salita ay parang mga suntok na tumama. Sa sikmura ni Aya, gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit alam niyang isang maling salita lang ay maaaring ikawala ng trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya. Nakita ni John ang pagtitimpi sa mga mata ni Aya at mas lalo siyang ginanahan. Itinayo niya ang kanyang sarili, tila isang hari, sa kanyang trono at nagdeklara sa isang boses na sapat na para marinig ng mga katabing mesa. Sige, ganito na lang. Gagawin nating interesante, sabi niya at may kislap ng kalupitan sa kanyang mga mata. I'll give you a 50,000 peso tip if you can take my order in perfect English. Huminto ang mundo sa restaurantala. Ang mahihinang usapan ay natigil. Ang tunog ng mga kubyertos ay nawala. Lahat ng mata mula sa mga parokyano hanggang sa ibang mga waiter ay napako kay Aya. Ang alok ay hindi isang gantimpala. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya. Ang kanyang manager si Maureen
ay nanonood mula sa malayo, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Masaya sa kapahamakang sinasapit ng kanyang katrabaho. Naramdaman ni Aya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, muli niyang naalala ang mukha ng kanyang amang si Manuel na laging nagsasabing, "Anak, ang karunungan ay isang kayamanang hindi mananakaw ni numan." Huminga siya ng malalim, pinakalma ang nanginginig niyang mga kamay at dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin. Tiningnan niya si John Castillo nang diretso sa mga mata. Ang takot na kanina'y naroon ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. At nang siya'y magsalita, ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang ordinaryong serbidora. Ito ay isang boses na malinaw, matatag at may perpektong tuldik na tila nagmula sa isang unibersidad sa London. "Good evening, sir." Simula niya ang bawat salita ay binibigkas ng may diin at katinuan. "Of course, I can assist you. Forgive the delay. How may I take your order?" Ang katahimikan sa paligid ay mas lalong lumalim, ngunit ngayon, ito ay puno ng pagkamangha at gulat. Natigilan si John. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang mga kaibigan ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi pa tapos si Aya. "I overheard you mentioning your preference for a steak earlier." Pagpapatuloy niya, ang kanyang tono ay magalang ngunit may di maitatagong talas. "May I suggest our chef's special, the Wagyu Ribaye? It is exceptionally tender. And regarding your guest's request for a wine, would you prefer a glass of our house Merlot? Or shall I present you with our full wine list?" Sa simpleng pagtutuwid na yon mula sa a wine patungo sa a glass of wine, ipinakita niya hindi lang ang kanyang kaalaman, kundi ang kamalian mismo ng lalaking humamak sa kanya. Ang mga panga ni John Castillo ay nanigas. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang lalaking naghari-harian, ilang segundo lang ang nakalipas, ay ngayon ay napatahimik ng isang babaeng tinawag niyang hanggang ganda lang. Dahan-dahang ibinaba ni Aya ang kanyang panulat sa kanyang maliit na notepad, naghihintay. Sa isang iglap, ang kapangyarihan sa mesang iyon ay lumipat. Ang pang-iinsulto ay naging kahihiyan. At ang gabi ay ngayon palang tunay na nagsisimula. Ang hangin sa paligid ng VIP table ay tila nagyelo. Si John Castillo, na sanay na laging nasa kanya ang huling halakhak, ay nanigas sa kinauupuan. Ang mga salita ni Aya, malinaw, matalas at perpekto, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang paulit-ulit na sampal. Ang kahihiyan ay isang laso na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema, mainit at nakakapasong. "Pre, mukhang tama siya." Basag ng isa sa mga kaibigan niya sa katahimikan, pilit na pinapagaan ang sitwasyon. "Subukan natin yang Wagyu. Ano sa tingin niyo?" Pilit nang ngumiti si John, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo naman, bigyan mo kami niyan." Utos niya kay Aya. Ang kanyang boses ay mas mababa na nawala ang dating yabang. "At bigyan mo kami ng listahan ng alak." Tumango lamang si Aya, isinulat ang order na tila walang nangyari at walang salitang tumalikod. Ang kanyang paglakad palayo ay puno ng dignidad, isang dignidad na tila isang pader na hindi kayang tibagin ng pera o kapangyarihan ni John. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa kanya. Ngunit isang pares ng mata ang pinakamatindi, ang mga mata ni Maureen, ang kanilang shift manager, na puno ng inggit at pagkamuhi. Mula sa kanyang pwesto, malapit sa service station, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya kung paano napatahimik ni Aya ang mayabang na bilyonaryo, at sa halip na hangaan ito, isang mapait na damdamin ang pumuno sa kanyang dibdib. "Bida-bida," bulong niya sa sarili. "Akala mo kung sino ka na." Bumalik ang usapan sa mesa ni John, ngunit pilit na lamang. Ang tensyon ay nanatili at si John ay hindi na halos nagsalita. Ang kanyang isip ay lumilipad, bumabalik sa mukha ng serbidora. Sino siya? Saan siya nanggaling? Paanong ang isang babaeng nagtatrabaho sa ganitong lugar ay may ganoong klase ng talino at tapang
Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pangalan ni Bianca ang kanyang fiancé ang lumitaw sa screen. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya bago sagutin. "John, where are you, darling?" Ang bati ni Bianca sa kabilang linya ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkainip. "The charity gala is starting in an hour. Lahat ng tao nandito na." "I'm still in a meeting." Pagsisinungaling ni John ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napunta sa direksyon kung saan nagpunta si Aya. "Meeting baka naman kasama mo na naman yang mga lasenggo mong kaibigan." May panunumbat sa boses ni Bianca. "Bilisan mo na. Ayokong magmukhang tanga na nag-iisa dito." "I'm coming." Maikling sagot ni John bago ibaba ang tawag. Ang boses ni Bianca, na dati musika sa kanyang pandinig, ay ngayon ay parang isang ingay na nakakairita. Ang pagiging artipisyal nito ay lalong naging matingkad kumpara sa tahimik na kumpiyansa na nakita niya kay Aya. Samantala, sa kusina, abala si Aya sa pag-aayos ng mga order nang harangin siya ni Maureen. "Hoy Reyes!" sabi ni Maureen, ang kanyang mga braso ay nakapamiwang. "Ang galing mo kanina Nagpa-impress ka sa mga mayayaman. Sa tingin mo ba bibigyan kanila ng bonus dahil doon?" "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am." Sagot ni Aya, iniiwasan ang tingin ni Maureen. Trabaho o pagpapasikat? Humakbang palapit si Maureen, ang kanyang boses ay isang nanunuyang bulong. "Mag-ingat ka, Aya. Sa lugar na to, ang mga masyadong mataas, lumipad, masakit ang pagbagsak." Hindi na sumagot si Aya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa dining area, dala-dala ang isang tray ng mga baso, bigla siyang aksidenteng nabangga ni Maureen. Crash! Ang isang baso ng red wine ay tumapon hindi sa sahig, kundi sa puting uniforme ni Aya. Lumilikha ng isang malaking pulang mantsa sa kanyang dibdib. "Ano ka ba namang tanga, Aya?" Malakas na sigaw ni Maureen, sapat para makuha ang atensyon ng ilang staff at customer. "Tingnan mo ang ginawa mo. Sayang ang alak, ang clumsy mo talaga." Napatitig si Aya sa mantsa pagkatapos ay sa mukha ni Maureen. Nakita niya ang panandaliang kislap ng tagumpay sa mga mata ng manager bago ito napalitan ng pekeng pagkainis. Alam niyang sinadya iyon. "Hindi ko po sinasadya," sabi ni Aya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pinipigilang galit. "Palagi na lang, pumunta ka sa likod at magpalit ka. Ako na ang bahala rito. Isa ka talagang pabigat." Taboy ni Maureen sa kanya. Walang nagawa si Aya kundi tumalikod, dala ang kahihiyan ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pulang mantsa sa kanyang uniforme ay tila isang simbolo ng kanyang kalagayan, minarkahan, dinungisan at walang kalaban-laban. Sa kabilang dako, matapos ang hapunan, hindi pa rin maalis sa isip ni John si Aya. Ang imahe ng kanyang matapang na mga mata at ang talas ng kanyang pananalita ay bumabagabag sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang Bentley, habang naghihintay ang driver, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, Carlo. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. "May ipapahanap ako sa'yo." "Ano po yon, Sir John?" "Isang babae, serbidora sa restaurant tala. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pangalan, pamilya, background, lahat." "Masusunod po, sir. May pangalan po ba tayo?" Nag-isip si John. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi. Pero matalino siya. Marunong mag-Ingles. Mas marunong pa sa inaakala ng lahat. Hanapin mo siya. Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang board meeting si John, tumunog ang telepono ng kanyang assistant. Isang text message ang pumasok. Ibinigay ni Carlo ang telepono kay John. Binasa ni John ang mensahe. "Sir, nakuha ko na po ang impormasyon. Pangalan, Aya Reyes. Edad 22. Status, huminto sa pag-aaral. Dating paaralan, Ateneo de Manila University. Course, BA in Linguistics. Academic standing, consistent Dean's Lister." Natigilan si John. Ang huling dalawang linya ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Ateneo. Dean's Lister. Linguistics. Hindi ito tugma.
Ang isang babaeng may ganitong utak at potensyal ay nagtatrabaho bilang isang serbidora. Bigla ang simpleng pagka-curious niya ay naging isang malalim na misteryo. Ang babaeng hinamak niya ay hindi lang basta isang serbidora. Siya ay isang kwentong hindi pa nababasa at sa hindi maipaliwanag na dahilan naramdaman ni John na kailangan niyang malaman kung ano ang nakasulat sa mga susunod na pahina. Ang pagod ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa bawat himaymay ng katawan ni Aya pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment. Ang marangyang restaurant tala ay tila isang malayong panaginip kumpara sa realidad na sumalubong sa kanya ang amoy ng liniment na nakahalo sa nilulutong sinaing, ang mahinang tunog ng makinang panahi mula sa silid ng kanyang ina at ang mababaw ngunit hirap na paghinga ng kanyang kapatid mula sa kabilang kwarto. Umupo siya sa kanilang maliit na lamesang gawa sa kahoy at inilabas ang kanyang kita para sa gabing iyon. Ang mga lukot na pera ay tila kulang palaging kulang. Kahit idagdag pa niya ang tip na ibinigay ng mga kaibigan ni John Castillo, isang tip na ibinigay dahil sa awa at hiya, alam niyang hindi pa rin ito sasapat para sa isang kahon ng gamot para sa nebulizer ni Leo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya puno ng bigat na hindi dapat pinapasan ng isang 22 taong gulang. Ate, nandyan ka na pala. Bati ni Leo lumabas mula sa silid ang kanyang nangiti ay isang sinag ng liwanag sa madilim na gabi ni Aya. Oo, bunso. Ngumiti pabalik si Aya, itinago ang pag-aalala sa likod ng isang masiglang mukha. Kumusta ang pag-aaral mo? Ipakita mo kay ate ang homework mo sa English. Habang tinuturuan niya si Leo sa kanilang maliit na sofa, panandali ang gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa bawat salitang Ingles na itinutubuwi-gibi. Niya sa bawat papuring ibinibigay niya sa kapatid, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang sarili niya na nasa loob ng classroom sa Ateneo, nangangarap na maging isang professor na ibahagi ang ganda ng wika sa iba. Ang pangarap na yon ay tila isang bituin na milya-milya na ang layo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang mga magulang. Naabutan niya ang kanyang inang si Teresa, nakayuko sa makinang panahi ang kanyang muka, ay pagod sa ilalim ng liwanag ng maliit na ilaw. Sa tabi niya sa isang degulong na upuan ay nakaupo ang kanyang amang si Manuel, ang dating respetadong guro na may boses na kayang punuin ang isang buong lecture hall, ay ngayon ay isang anino na lamang nakatitig. Sa kawalan ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang katawan ay isang bilangguan. Nay, magpahinga na po kayo. Malambing na sabi ni Aya, hinahaplos ang balikat ng ina. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kumusta ang trabaho, anak? Walang problema. Wala po, Nay. Maayos naman po. Pagsisinungaling niya. Paano niya sasabihin ang tungkol sa kahihiyan, sa pulang mantsa sa kanyang uniforme, sa mga mapanuyang mata ni John Castillo? Ayaw na niyang dagdagan ang pasanin ng kanyang ina. Lumapit si Aya sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Malamig. Tay, nandito na po ako. Bulong niya. Balang araw. Tay, babalik po ako sa pag-aaral. Tuparin ko po ang pangarap niyo para sa akin. Pangako po. Walang sagot. Tanging ang tahimik na pagpatak ng luha mula sa mata ni Aya ang naging saksi sa kanyang pangako. Kinabukasan sa isang malamig at malawak na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, si John Castillo ay hindi mapakali. Ang report tungkol kay Aya Reyes ay nakapatong sa kanyang mesa, ngunit ang mga salita ay tila tumatagos sa kanyang isipan at bumabaon sa kanyang konsensya. Ateneo, Dean's Lister, huminto sa pag-aaral. Anong klaseng tao ang gumagawa noon? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa skyline na parang salamin ng kanyang sariling tagumpay. Anong klaseng tao ako? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bianca, dala ang isang mamahaling paper bag. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay may kalkuladong lamig. Darling, I brought you lunch from that new French bistro. Sabi niya, inilapag ang pagkain sa mesa ni John
at hinalikan siya sa pisngi para hindi ka na lumabas at ma-stress. Thanks, B. Maikling sagot ni John, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Napansin ni Bianca ang folder sa mesa. Ano yan? Another project. Tanong niya, ang kanyang pagkamausisa ay may bahid ng pag-iimbestiga. Bago pa man makasagot si John, tumunog ang kanyang telepono. Isang importanteng tawag mula sa isang investor sa Singapore. Excuse me for a second, sabi niya at lumayo para sagutin ang tawag. Naiwang mag-isa, hindi napigilan ni Bianca na silipin ang folder. Ang pangalang Aya Reyes, ang unang bumungad sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Saan niya narinig ang pangalang iyon at bigla na alala niya? Iyon ang pangalan ng serbidora na binanggit ng isa sa mga kaibigan ni John na nagpahiya raw dito. Binuksan niya ang folder. Habang binabasa niya ang bawat detalye, ang universidad, ang kurso, ang matataas, na grado, isang maitim na ulap ng selos at galit ang pumuno sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa talino. Ito ay tungkol sa atensyon na ibinibigay ni John sa isang babaeng para sa kanya ay basura lamang. Isang serbidora, nandidiring isip niya. Bakit siya iniimbestigahan ni John May? Gusto ba siya sa babaeng yon? How dare she? Ang kanyang mga daliring may perpektong manicure ay bumaon sa mamahaling leather ng kanyang bag. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang planong sisira sa anumang interes na mayroon si John sa babaeng hamak na yon. Nang gabing iyon, bumalik si John sa restaurant tala. Mag-isa. Ang kanyang presensya ay agad na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga staff. Anong ginagawa niya dito mag-isa? Baka babawi doon sa nangyari. Umupo siya sa isang tahimik na sulok at nang lumapit ang isang waiter, umiling siya. Gusto kong makausap si Aya Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay may awtoridad. Nang lumapit si Aya sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Good evening, sir. What can I get for you? Tanong niya, ang kanyang tono ay formal at malamig. Tinitigan siya ni John, hindi sigurado kung paano magsisimula. Ang dating kumpiyansa niya sa pakikipag-usap ay naglaho. Hindi ako mag-order, sabi niya. Gusto ko lang magtanong. Pasensya na po, pero hindi kasama sa serbisyo namin ang pagsagot sa mga personal na tanong. Tugon ni Aya, handa nang tumalikod. Teka lang. Pigil ni John, ang kanyang boses ay may bahid ng pakiusap. Nalaman ko na nag-aral ka sa Ateneo, na matalino ka. Bakit ka huminto? Ang tanong ay tumama kay Aya na parang isang biglaang sampal. Ang paglusob sa kanyang pribadong buhay ay isang kalapastanganan na hindi niya mapapalampas. Tumingin siya kay John, ang kalmadong maskara sa kanyang mukha ay nabitak at sa isang iglap nakita ni John ang apoy. Sa likod nito, isang apoy ng nasaktang orgulyo. Ang personal ko pong buhay. Sabi ni Aya, ang bawat salita ay mabagal at may diin, ay wala sa menu, sir. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si John na nakatulala at mas lalo pang naguguluhan. Sa labas ng restaurant sa loob ng isang itim na Mercedes-Benz, huminto si Bianca. Dumidilim ang langit, nagbabadyang umulan. Hinahanap niya si John at nakita niya ang kotse nito na nakaparada sa harap. Tumingin siya sa malaking bintanang salamin ng restaurant tala at doon nakita niya ang eksena. Si John nakaupo, nakatitig na tila natalo. At si Aya palayo, ang kanyang likod ay tuwid at puno ng paninindigan. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Bianca. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin ng kotse, kasabay ng pagbuhos ng isang desisyon sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang isang hamak na serbidora ang maging dahilan ng pagkasira ng kanyang mga plano. Kailangan niyang turuan ng leksyon ang babaeng iyon. Isang leksyon na hinding-hindi nito malilimutan. Ang gabi sa restaurant tala ay nagsimula sa karaniwang karangyaan. Mahina ang tugtog ng piano, marahan ang kalansing ng mga kubyertos, at ang mga usapan ay banayad na tila mga bulong. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang sinaksak nang bumukas ang malaking salaming pinto ng restaurant.
Pumasok si Bianca. Hindi siya naglakad. Siya ay rampa. Ang bawat tapak ng kanyang stiletto sa makintab na sahig ay tila isang babala, isang tunog na humihila ng atensyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na tila hinulma sa kanyang perpektong katawan at ang kanyang mga alahas ay kumikinang na parang mga bituin. Ang kanyang mga mata na parang isang agila na naghahanap ng bibiktimahin ay mabilis na ginala ang buong lugar hanggang sa matagpuan ang kanyang target. Hindi lang si John, kundi si John na kasalukuyang kinakausap ni Aya sa tabi ng kanyang mesa. Diretso, walang pag-aalinlangan at may determinasyong nakaukit sa kanyang perpektong mukha. Tinahak ni Bianca ang daan patungo sa kanila. Ang mga parokyano ay napapatingin, nararamdaman ang paparating na bagyo. "Darling," bati ni Bianca nang makarating siya sa mesa. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may lason. Binaliwala niya ng tuluyan si Aya na para bang isa lamang itong muebles. Hinalikan niya si John sa labi, isang halik na hindi para sa pagmamahal, kundi para sa pag-angkin. "I was looking all over for you. Akala ko ba may importante kang gagawin?" Tumingin si John kay Bianca, baka sa mukha niya ang pagkagulat at inis. "Bianca, what are you doing here?" Ngumiti si Bianca, isang nangiting mapanlinlang. Tiningnan niya ang paligid na may pagkasuklam. "I still don't understand what you see in this place. It's so common." Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumapo kay Aya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. At ang serbisyo, pagpapatuloy niya habang nakatingin pa rin kay Aya, ngunit kinakausap si John. My goodness. Huminto siya sandali, hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. "John, darling, kailan ka pa nahilig sa mga bagay na mura?" Ang salitang mura ay binitiwan niya na parang isang dura. Naramdaman ni Aya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang apoy ng kahihiyan at galit. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na tray, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Ang pagsasanay niya bilang serbidora at ang pangangailangan para sa trabaho ay nagpigil sa kanya. Ang katahimikan ni Aya ang mas lalong nagpagalit kay Bianca. Sanay siyang makakuha ng reaksyon ng pagkatakot. Ang dignidad na ipinapakita ni Aya ay isang personal na insulto sa kanya. "Ma'am, sir, may I get you anything else?" Magalang na tanong ni Aya, sinusubukang ibalik ang kaayusan. Iyon na ang huling gatong na kailangan ng apoy ni Bianca. Humarap siya ng buo kay Aya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "You," sabi niya, ang bawat pantig ay puno ng kamandag. "Sino ka sa tingin mo para kausapin ang fiancé ko ng ganyan? Tinitingnan mo siya na para bang kilala mo siya." Humakbang siya palapit, nilusob ang personal na espasyo ni Aya. "Inaakit mo ba siya? Ito ba ang bagong style ng mga pokpok ngayon? Nagpapanggap na mahinhin at professional, pero malandi naman pala. Magkano ka ba? Baka mas mura ka pa sa alak na iniinom namin." "Bianca, tama na yan, stop it." Saway ni John, sinusubukang tumayo, ngunit huli na ang lahat. Ang pagpipigil ni Bianca ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng pangit na galit. Sa isang mabilis, ngunit malinaw na kilos na tila pinabagal ng oras, dinampot niya ang kopita ng red wine mula sa mesa. At nang walang anumang babala, inihagis niya ito. Splash! Ang malamig na alak ay sumaboy sa mukha ni Aya, tumulo sa kanyang buhok at bumuhos sa kanyang puting uniforme, lumilikha ng isang malagim na pulang mantsa sa kanyang dibdib na parang isang sariwang sugat. Ang amoy ng alak ay humalo sa hangin, kasabay ng isang nakabibinging katahimikan. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa buong restaurant. Huminto ang pagtugtog ng piano, huminto ang mga usapan, huminto ang mundo ni Aya. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw, habang ang malagkit na alak ay tumutulo mula sa kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi ang sakit ng pagkabasa, kundi ang sakit ng pang-aalipusta na mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, nagbabantang bumagsak kasabay ng mga patak ng alak.
Ngunit bago pa man iyon mangyari, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang malakas na kalabog. Mabilis pa sa kidlat na tumayo si John, ang kanyang upuan ay malakas na kumaskas sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagkalito ay ngayon ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang kulog na yumanig sa buong lugar. Hinablot niya ang braso ni Bianca nang mahigpit, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Napasigaw sa sakit si Bianca. Baliw ka na ba? Patuloy ni John, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin, ang mga teleponong maaring nagre-record na. Ang nakikita niya lang ay ang babaeng inalipusta sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Bianca na may pandidiri. Umalis ka dito. Utos niya, ang bawat salita ay tila isang bato. Ngayon din, sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng marangyang restaurant, sa ilalim ng tingin ng mga mayayaman at makapangyarihan, kinampihan niya ang isang serbidora laban sa sarili niyang fiancé. Ang mukha ni Bianca ay namutla. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay naging abo sa kanyang bibig. Ang plano niyang magpahiya ay sumabog sa sarili niyang mukha. Siya ngayon ang sentro ng eskandalo. Ang mang-aapi ay biglang naging ang biktima ng sarili niyang laro. At sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin si Aya, basang-basa sa alak at kahihiyan, habang ang lalaking unang humamak sa kanya ay siya na ngayong tanging tagapagtanggol. Ang biyahe mula BGC patungo sa penthouse ni John sa Makati ay puno ng isang mabigat at nakakapasong katahimikan. Si Bianca na sa pilitang kinaladkad ni John palabas ng restaurant ay hindi umimik, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay parang apoy na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang sumiklab. Pagpasok pa lang nila sa malawak at modernong penthouse, ang pinto ay malakas na isinara ni John. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, isang senyales na ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay ngayon pa lang magsisimula. How could you do that to me? Ang unang sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Ipinahiya mo ako, John, sa harap ng lahat ng tao. Para saan? Para sa isang hamak na serbidora. Humarap sa kanya si John, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Ipinahiya kita. Bianca, narinig mo ba ang sarili mo? Ang ginawa mo kanina ay hindi lang nakakahiya, nakakadiri. Nakakadiri. Dahil tinuruan ko ng leksyon ang isang babaeng malandi na umaaligid sa'yo. Ganti ni Bianca, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Umaaligid. Tumawa si John, isang tawang walang bahid ng saya. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Ikaw ang nanggulo. Ikaw ang nag-eskandalo. Binuhusan mo siya ng alak na parang hindi tao. Anong klaseng tao ang gumagawa nun? Ang tanong na yon ay sumampal kay Bianca, ngunit mas lalo lang nitong pinaningas ang kanyang galit. Anong klaseng tao? Ang klaseng tao na ipinaglalaban ang kung anong sa kanya. At ikaw, John, ay sakin. Hindi sa isang basahan na nagpupunas ng mesa para mabuhay. Basahan ulit ni John, ang kanyang boses ay dahan-dahang lumamig na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa mga taong hindi kasing yaman natin, mga basahan? Bigla isang alaala ang sumilay sa isipan ni John. Isang batang John, payat at marungis, pinupunasan ng sapatos ng mayayamang negosyante sa kalye ng Quiapo. Naalala niya ang mga mapanuyang tingin, ang mga barya na inihahagis sa kanya na parang sa isang pulubi. Naalala niya ang uhaw niya sa respeto, ang galit niya sa mga taong tumitingin sa kanya na parang dumi. At sa isang iglap, sa harap niya, nakita niya ang mukha ng mga taong kinamuhian niya noon sa mukha ng babaeng pakakasalan niya. Naging salamin si Bianca ng lahat ng ayaw niyang kahinatnan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bulong ni John, mas para sa sarili niya kaysa kay Bianca. Ngunit hindi narinig ni Bianca ang pagbabago sa tono niya.
Ang tanging nakikita niya ay ang pagtatanggol ni John sa ibang babae. Alam na alam ko ang sinasabi ko. Patuloy ni Bianca, lumapit siya at dinuro si John sa dibdib. Ang problema ikaw? Nakalimutan mo na yata kung saan ka nanggaling. Oo, bilyonaryo ka na ngayon, John. Pero sa puso mo, sa dugo mo, isa ka pa ring. Huminto siya, hinahanap ang pinakamasakit na salita. Isa ka pa ring squatter. At yang serbidorang yon bagay kayo. Pareho kayong galing sa putik. Katahimikan. Ang mga salita ay binitiwan na. Ang isang linyang hindi dapat tawirin ay natapakan na. Ang mukha ni John ay nawalan ng lahat ng emosyon. Tila isang kalmadong dagat bago ang isang tsunami. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang bagay na nakapatong sa isang marmol na pedestal sa sala, isang magandang florerang gawa, sa kristal kumikinang at napakamahal. Regalo yon ni Bianca sa kanya noong kanilang anibersaryo. Walang salita, naglakad siya patungo rito. John, anong ginagawa mo? Tanong ni Bianca biglang kinabahan. Hinawakan ni John ang florera. Malamig, perpekto, at walang buhay. Parang ang relasyon nila, parang ang mundo ni Bianca. At sa isang malakas at puno ng galit na kilos, itinaas niya ito at ibinato ng buong lakas sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Ang libu-libong piraso nito ay kumalat sa sahig, kumikinang na parang mga luha sa ilalim ng ilaw. Napasigaw si Bianca na paatras. Tapos na tayo. Sabi ni John, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay na napalitan ng isang malamig at basag na kawalan. Ayokong maging katulad mo. Ayokong makasama ang isang taong katulad mo. Ang kasal, kansilado na. Tiningnan niya ang mga basag na piraso sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bianca na ngayon ay umiiyak na sa takot at gulat. Kuhanin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa buhay ko. Tumalikod si John, hindi na lumingon pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng pinto. Iniwan si Bianca na humahagulgol sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanilang relasyon. Habang nagmamaneho siya sa gabing walang patutunguhan, ang imahe ni Aya na basang-basa sa alak, ngunit nananatiling may dignidad, ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, hindi lang isang florerang kristal ang nabasag. Nabasag din ang salamin kung saan tinitingnan ni John Castillo ang kanyang sarili. At sa mga piraso nito, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang pangit na refleksyon ng kung anong klaseng halimaw siya naging. Itinigil niya ang kotse sa isang madilim na kalsada at sumubsob sa manibela. Walang luhang lumabas, tanging isang malalim at masakit na pakiramdam ng kawalan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit isa lang ang sigurado niya, kailangan niyang magbago. At ang simula ng pagbabagong yon ay may pangalan, Aya Reyes. Ang balita ng paghihiwalay ni na John Castillo at Bianca Trevino ay pumutok na parang isang bulkan sa mundo ng alta sosyedad. Ito ang naging pangunahing usapan sa mga mamahaling salon, sa mga golf course at sa mga pribadong dinner party. Pinagpiestahan ng mga tsismosa ang bawat anggulo ng kwento, ngunit iisa ang tanong na paulit-ulit na lumabas: sino ang dahilan? Sa restaurant, tala ang sagot sa tanong na yon ay nagsimulang magkaroon ng pangalan, at ang nagbigay ng pangalan na yon ay walang iba kundi si Maureen. Narinig ni Maureen ang balita mula sa usapan ng dalawang mayaman na parokyano. Habang nagpupunas siya ng kalapit na mesa, ang kanyang mga tainga ay parang mga radar na nakatutok sa kanilang bawat salita. Nang marinig niya ang kumpirmasyon, it's over between John and Bianca. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataon niya. Ang perpektong sandata laban kay Aya Reyes. Kinabukasan sinimulan ni Maureen ang kanyang lason. Hindi ito direkta, hindi ito halata. Ito ay isang sining ng paninira na pinag-aralan niya ng matagal. Grabe, narinig niyo ba? Simula niya sa dalawang kasamahang waiter sa kanilang locker room. Hiwalay na pala si Sir John at si Ma'am Bianca.
Nakakaawa naman si Ma'am pagkatapos pa ng eksena dito. Tumingin siya sa kanila na may pekeng awa hinayaang ang kanilang mga isip ang magdugtong sa mga tuldok. Sa pantry, habang nagtitimpla ng kape, sinabi niya sa isang busboy, "Alam mo, iba talaga ang tingin ni Sir John kay Aya nung gabing yon. Parang may something, di ba? Napansin mo rin, sa mga chef sa kusina ang kwento niya ay iba na naman." Ang sabi-sabi, kaya daw talaga binuhusan ni Ma'am Bianca si Aya kasi may nahuli raw siyang text sa phone ni Sir John, galing daw kay Aya. Isang purong kasinungalingan, ngunit binitiwan niya ito ng may kasiguraduhan na parang isang katotohanang nasaksihan niya mismo. Ang mga bulong ay parang isang sakit na mabilis kumalat. Ang bawat salita ni Maureen ay isang buto na itinatanim niya sa isipan ng kanyang mga katrabaho. Isang butong unti-unting tumutubo at nagiging isang puno ng pagdududa at paghusga. Hindi nagtagal na ramdaman ni Aya ang pagbabago. Ang mga kasamahan niya na dati nakikipagbiruan sa kanya ay bigla na lang siyang iniiwasan. Kapag papalapit siya sa isang grupo, bigla silang tumatahimik. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga pailalim na tingin. Narinig niya ang mga bulungan kapag siya'y tumatalikod. Siya raw yung dahilan. Kerida daw ng bilyonaryo. Hindi halata, mukhang anghel pero ahas pala. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyang idinulot ng natapong alak. Sinubukan niyang balewalain, sinubukan niyang maging malakas, ngunit ang pag-iisa ay isang kalabang mahirap talunin. Ang lugar na dati niyang pinagkukunan ng kabuhayan ay naging isang kulungan ng paghuhusga. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang ipatawag siya sa opisina ng general manager ng hotel, isang striktong lalaki na nagngangalang Mr. Velasco. Ang opisina ni Mr. Velasco ay malawak, malamig at nakakapanliit. Mula sa kanyang malaking mesa, tiningnan niya si Aya na para bang isa itong dumi sa kanyang mamahaling karpet. "Miss Reyes." Simula niya ang kanyang boses ay walang emosyon. "Alam mo naman siguro na ang reputasyon ng hotel na ito ang aming pangunahing yaman. Pinoprotektahan namin ito sa kahit anong tsismis o eskandalo." Tumangulang si Aya, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang likuran upang itago ang panginginig. "May mga nakakarating sa aking bulong-bulungan." Pagpapatuloy ni Mr. Velasco, "Mga bulong-bulungan na nag-uugnay sa pangalan mo sa isa sa aming pinakamahalagang kliyente, si Mr. John Castillo." "Sir, wala pong katotohanan ang mga yon." Mabilis na depensa ni Aya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. "Miss Reyes," pumaputol ni Mr. Velasco sa kanya, itinaas ang isang kamay. "I don't care if these rumors are true or not. Wala akong pakialam sa personal mong buhay. What I care about is the reputation of this hotel. At sa ngayon ang pangalan mo ay nagdudulot ng ingay na hindi namin gusto." Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga patalim. "Kaya bibigyan kita ng isang babala. Isa pang bulong-bulungan na maririnig ko na may kinalaman sa'yo. At kay Mr. Castillo, kahit gaano pa kaliit, you are fired. Do I make myself clear?" Walang nagawa si Aya kundi tumango. "Yes, sir." Crystal clear. Lumabas siya ng opisina na tila isang zombie, ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang isip ay blangko. Paano niya mapipigilan ang isang bagay na hindi naman siya ang nagsimula? Paano niya lalabanan ang mga aninong hindi niya nakikita? Naramdaman niya ang pagtayo ng isang pader sa kanyang paligid, isang pader na unti-unti siyang ginigipit. Linggo ng umaga, sa isang lumang simbahan sa Quiapo, malayo sa karangyaan ng BGC, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang naganap. Si Doña Carmen Castillo, ina ni John, ay isang debotong Katoliko. Linggo-linggo siyang nagsisimba, hindi sa mga modernong simbahan ng mayayaman, kundi sa mga simbahan kung saan nararamdaman niya ang tunay na pananampalataya ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng misa, habang naglalakad siya palabas, isang babae sa kanyang harapan
ang aksidenteng nabitiwan ng kanyang lumang rosaryo. Kumalansing ito sa sahig na semento. Yumuko si Doña Carmen para tulungang pulutin ito. Kasabay niya yumuko rin ang babae. Nang iabot ni Doña Carmen ang rosaryo, nagtama ang kanilang mga mata. Ang babae ay si Teresa Reyes, ina ni Aya. Salamat po, senyora. Magalang na sabi ni Teresa. Ang kanyang ngingiti ay simple, ngunit taos-puso. Tiningnan ni Doña Carmen si Teresa. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang mga kalyo sa kanyang mga kamay, na halatang galing sa mabigat na trabaho. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit malinis. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nakita si Doña Carmen sa mga mata ni Teresa, isang bagay na bihira na niyang makita sa kanyang sariling mundo, isang hindi matatawarang dignidad at isang malalim na kapayapaan sa kalooban. Walang anuman sagot ni Doña Carmen, isang nangiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. May kung anong bagay sa babaeng ito ang umantig sa kanyang puso. Nagpatuloy sila sa kanilang mga landas, dalawang inang hindi magkakilala mula sa magkaibang mundo. Habang si Aya ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat, hindi niya alam na sa isang sulok ng syudad, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang maaring maging susi sa pagbaligtad ng kanyang kapalaran. Ang butil ng respeto na itinanim ng ina ni Aya sa puso ng ina ni John ay isang maliit na liwanag sa isang napakadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga bulong sa dilim ay hindi na natili sa restaurantala. Tulad ng isang ambon na nagiging bagyo, ang mga chismis ay umabot sa tenga mismo ni John Castillo. Ang una niyang reaksyon ay galit, isang umaapoy na galit para sa mga taong walang ginawa kundi manira ng buhay ng iba. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may mas malalim na damdamin, ang pagkakasala. Ako ang may kasalanan nito, isip niya, habang nakatayo sa bintana ng kanyang penthouse, nakatanaw sa syudad na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay parang isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Hinila ko siya sa gulo ko. Inilagay ko siya sa isang sitwasyon kung saan siya ang hinuhusgahan dahil sa mga ginawa ko. Ang John Castillo ng nakaraang linggo ay marahil hahayaan na lamang ang issue. Ngunit ang bagong John, ang John na nasampal ng katotohanan sa pamamagitan ng basag na salamin, ay alam na hindi niya maaaring talikuran ang responsibilidad na ito. Agad niyang tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Carlo. Ang utos niya ay simple at direkta. Carlo, gusto kong malaman kung sino ang nagkakalat ng chismis tungkol kay Aya Reyes sa hotel. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Kung sino ang nagsimula, kung sino ang nagpakalat. Walang palya. Hindi nagtagal nagsimulang dumating ang mga impormasyon sa pamamagitan ng mga kaibigan sa loob ng hotel at ng maingat na pag-review sa mga CCTV footage mula sa mga blind spot ng dining area. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas, Maureen, ang shift manager. Ang mga ebidensya ay hindi maitatanggi. May footage na nagpapakita kay Maureen na aksidenteng bumabangga kay Aya. May mga testimonya mula sa ibang staff na napilitang magsalita sa takot na madamay, na nagpapatunay na si Maureen ang pinagmulan ng mga kwentong nag-uugnay kay Aya at John. Nalaman din ni John ang tungkol sa babala na ibinigay ni Mr. Velasco kay Aya. Ang bawat bagong impormasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni John. Nakita niya kung gaano kasama ang sistemang nilikha ng mga taong tulad niya, isang sistema kung saan ang mga walang kapangyarihan tulad ni Aya ay laging talo. Gabi, dumating si John sa tahanan ng kanyang ina, ang lumang bahay ng mga Castillo sa isang tahimik na subdibisyon sa Quezon City. Ito ang kanyang kanlungan, ang tanging lugar kung saan hindi siya si John Castillo ang bilyonaryo, kundi si Juanito, ang anak ni Carmen. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin nag-aalaga ng mga rosas. Anak, na padalaw ka. Bati ni Doña Carmen, ang kanyang mabanang ngiti ay may dalang kapayapaan. Umupo si John sa isang silyang yari. Sa yantok ang kanyang mga balikat ay mabigat. Kailangan ko lang po ng kausap. Ikinuwento niya ang lahat.
Hindi ang bersyon ng tsismis, kundi ang buong katotohanan mula sa kanyang sariling kayabangan at paghamak kay Aya sa eksena na ginawa ni Bianca hanggang sa mga kasinungalingang kumakalat ngayon sa hotel. Wala siyang itinago. Inilabas niya ang lahat ng bigat at kahihiyan. Si Doña Carmen ay nakinig ng walang paghusga. Nang matapos si John, hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya sa kanyang mga rosas. Alam mo, Juanito, simula niya ang kanyang boses ay mahinahon. Ang mga rosas na ito para mamukadkad sila ng maganda. Kailangan mong alisin ang mga damong ligaw sa paligid nila. Ang mga damong yon, ninanakaw nila ang sustansya ng lupa. Sinisira nila ang ganda ng bulaklak. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga kasinungalingan ay parang mga damong ligaw. Kung hahayaan mo lang silang lumago, sisirain nila ang lahat ng maganda sa paligid nila, kasama na ang taong pinoprotektahan mo. Pagkatapos, ay ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagtatagpo sa simbahan. Nakilala ko ang isang babae noong linggo. Simple mukhang hirap sa buhay, ngunit ang kanyang dignidad at kapayapaan sa kalooban. Iyon ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Nalaman ko na lang kanina, mula kay Aling Nena, na ang babaeng iyon ay si Aling Teresa, isang mananahi. Ang asawa niya ay naparalisa at ang anak niyang babae, ang bumubuhay sa kanilang lahat isang anak na nagtatrabaho sa isang restaurant sa BGC. Napatingin si John sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa. Ngumiti si Doña Carmen. Oo anak, ang babaeng hinusgahan ng lahat ang babaeng sinisiraan nila ay nagmula sa isang pamilyang may dignidad na mas matayog pa sa lahat ng gusali na itinayo mo. Ang mga salita ng kanyang ina, ang huling tulak na kailangan ni John. Tumayo siya, ang kanyang determinasyon ay buo na. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya maaaring magtago sa likod ng kanyang pera. Kailangan niyang harapin ang gulo na siya mismo ang nagsimula. Kinagabihan, bago matapos ang shift ni Aya, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa restaurant tala. Si John Castillo, ngunit hindi siya umupo para kumain. Naglakad siya ng diretso patungo sa service station kung saan naroon si Maureen, nagbibigay ng mga utos. Ang pagdating niya ay nagdulot ng katahimikan. Lahat ng staff ay napahinto. Mr. Castillo, good evening. Bati ni Maureen, ang kanyang nangiti ay plastic. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kaba. What can I do for you? Gusto kitang makausap. Sabi ni John, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. At gusto kong makinig ang lahat. Tumingin siya sa paligid, hinanap si Aya, na kasalukuyang nakatayo sa isang sulok nag-aayos ng mga kubyertos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Lalo na si Miss Reyes. Huminga ng malalim si John. Ito na. Nakarating sa akin. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, ang mga kwentong kumakalat tungkol sa akin at kay Miss Reyes. Namutla si Maureen. Mga kwentong walang katotohanan, mga kwentong sinimulan para manira ng reputasyon ng isang taong walang ginagawang masama. Tumingin si John ng diretso sa mga mata ni Maureen, at alam ko kung sino ang nagsimula ng lahat ng ito. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang button. Isang audio recording ang tumunog. Boses ito ng isang busboy nanginginig, ngunit malinaw na umaamin na inutusan siya ni Maureen na ikalat ang tsismis na may relasyon sina John at Aya. Ang mukha ni Maureen ay naging kulay ng puting papel. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Hindi pa tapos si John. Mayroon din tayong CCTV footage ng pananabutahe mo sa uniforme niya at mga testimonya mula sa 3 pang empleyado na nagsasabing ikaw ang utak ng lahat ng paninirang ito. Bumaling si John sa ibang mga empleyado na ngayon ay nakayuko sa hiya. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabwatan na rin. Pagkatapos tumingin siya kay Aya. Ang kanyang mga mata ay hindi na mayabang, hindi na mapanukso. Ang mga ito ay puno ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Aya dati, pagsisisi.
Aya sa harap nilang lahat humihingi ako ng tawad. Patawad dahil sa kayabangan ko, nadamay ka sa isang mundong hindi mo dapat pinasok. Patawad dahil sa kapabayaan ko, hinayaan kong masira ang pangalan mo. Ang buong restaurant tala ay isang eksena mula sa isang pelikula. Ang kontrabida ay nabunyag. Ang bida ay nabigyan ng hustisya. At ang dating kontrabida ay ngayon ay nasa gitna sinusubukang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng lahat ng ito, si Maureen ay nanginginig. Alam na ang kanyang mundo sa restaurant tala ay tapos na. At si Aya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ay nakahinga ng maluwag. Ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit, ay sa wakas lumabas na. Ang pagbubunyag ni John ay parang isang bombang sumabog sa loob ng restaurant tala. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungan, mga bulong ng gulat, hiya at pagkaunawa. Si Maureen na kanina'y reyna ng paninira ay ngayon ay isang estatwang basag, hindi makagalaw habang ang mga mata ng lahat ng kanyang katrabaho ay nakatutok sa kanya na parang mga kutsilyo. Bago pa man makabawi ang lahat, pumasok si Mr. Velasco, ang general manager, na halatang naalarma sa komosyon. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas. Ngunit nang makita niya si John Castillo na nakatayo sa gitna ng lahat, ang kanyang tono ay biglang lumambot. Mr. Castillo, is there a problem? Hindi sumagot si John. Tiningnan niya lang si Mr. Velasco. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maureen, isang tingin na nagsasabing, tapusin mo na to. Naintindihan ni Mr. Velasco. Humarap siya kay Maureen, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Maureen, my office now. Bago tumalikod, lumingon siya sa ibang staff. Back to work everyone, the show is over. Habang naglalakad si Maureen palayo, kasunod si Mr. Velasco, walang sino man ang tumingin sa kanya ng may awa. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis at kasing tindi ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng takot. Alam ng lahat na yon na ang huling gabi niya sa hotel, dahan-dahan bumalik sa normal ang lahat, ngunit ang hangin ay nagbago. Ang mga kasamahan ni Aya na dati umiiwas sa kanya ay isa-isang lumapit. Aya, sorry, sabi ng isa. Hindi namin alam, sabi ng isa pa. Patawarin mo kami. Tumango lamang si Aya, tinatanggap ang kanilang mga paumanhin, ngunit hindi pa rin lubusang nararamdaman ang ginhawa. Ang mga sugat mula sa mga salita ay hindi basta-basta naghihilom. Nang medyo humupa na ang lahat, lumapit si John kay Aya. Ang paligid nila ay tila nagkaroon ng isang invisible na pader, lumilikha ng isang pribadong espasyo sa gitna ng abalang restaurant. Okay ka lang? Tanong ni John. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. Tumingin si Aya sa kanya, ang kanyang mga mata ay mahirap basahin. Salamat sa ginawa mo, sabi niya. Ang kanyang tono ay formal, may distansya pa rin. Ngumiti si John, isang nangiting malungkot. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng lahat ng perwisyong idinulot ko sa'yo. May kinuha siya mula sa inner pocket ng kanyang suit. Isang makapal na puting sobre. Inabot niya ito kay Aya. Ano to? Tanong ni Aya. Hindi ito kinukuha. Para sa'yo, paliwanag ni John. Isang paumanhin, pampalubag loob, para sa lahat ng gabi na hindi ka nakatulog ng maayos, para sa lahat ng sakit ng ulo. Gamitin mo para sa pamilya mo, para sa pag-aaral mo. Ituring mo itong bayad pinsala para sa lahat ng kaguluhan. Nakatitig si Aya sa sobre. Makapal ito. Alam niyang malaki ang laman. Marahil sapat na para sa gamot ni Leo sa loob ng 1 taon. Sapat na para sa therapy ng kanyang ama. Sapat na para sa pangarap niyang makabalik sa Ateneo. Ang lahat ng problema niya nasa loob ng sobreng iyon. Isang mabilis na solusyon. Isang madaling pagtakas. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin mula sa sobre patungo sa mga mata ni John, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang nakita niya ay hindi lang isang lalaking nagsisisi. Nakita niya pa rin kahit bahagya ang lalaki. Mula sa unang gabi, ang lalaking naniniwala na ang pera ang sagot sa lahat. Ang lalaking nag-iisip na ang lahat ng bagay, pati na ang sakit at kahihiyan, ay may katumbas na presyo.
At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinigil na galit, lahat ng kanyang nasaktang orgulyo ay sumabog. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng sakit at pagkadismaya. Hanggang ngayon pala, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon, hindi mo pa rin naiintindihan. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni John. Naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng mga papel na pera sa loob. At sa isang iglap sa harap ng nagulat na mukha ni John, sa harap ng ilang staff na nakakita, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ibinato niya ang sobre, hindi sa sahig, kundi diretso sa dibdib ni John Castillo. Thud! Ang tunog ng sobre na tumama sa mamahaling suit ni John ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa ito ay umalingaw-ngaw na parang isang malakas na sampal. Nalaglag ang sobre sa sahig sa pagitan ng kanilang mga paa, isang puting parihaba ng pagkakasala sa makintab na sahig. Napatitig si John una sa sobre, pagkatapos ay kay Aya. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkalito at gulat. Hindi niya ito inaasahan. Sa mundo niya walang tumatanggi sa pera. Walang tumatanggi sa solusyon. Akala mo ba ganun lang yon kadali? Tanong ni Aya, ang kanyang boses ay hindi napabulong. Ito ay matatag, nanginginig sa galit at puno ng nasaktang damdamin. Na pagkatapos mo akong yurakan, pagkatapos pagtsismisan, pagkatapos ipahiya. Isang sobre lang ng pera ang katapat ng lahat. Akala mo ba mabibili ng pera mo ang dignidad na tinapaktapakan mo? Ang bawat salita ay isang latigo na humahampas sa ego ni John. Hindi ko kailangan ng limos mo, Mr. Castillo. Pagpapatuloy ni Aya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Ang kailangan ko, ang hinihingi ko mula sa simula ay respeto. Isang bagay na kahit kailan ay hindi mo pa natutunang ibigay dahil abala ka sa pagbibilang ng pera mo. Humakbang siya palapit, ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Tiningnan niya si John ng diretso sa mata at sa pagkakataong ito, si John ang unang umiwas ng tingin. Itong pera. Sabi ni Aya, itinuro ang sobre sa sahig. Pwede nitong bilhin ang gamot ng kapatid ko. Pwede nitong bayaran ang tuition ko. Pero hindi nito kayang burahin ang alaala ng pagpapahiya mo sa akin. Hindi nito kayang ibalik ang mga gabing hindi ako makatulog sa pag-aalala na baka mawalan ako ng trabaho. At hinding-hindi nito mabibili ang kapirasong dignidad na pilit kong pinanghahawakan para sa pamilya ko. Ang kanyang huling mga salita ay halos isang pakiusap na may halong galit. Ang dignidad ko, Mr. Castillo, hindi yan for sale. Pagkasabi niyon, tumalikod si Aya. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pahayag. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng may paninindigan, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Iniwan niya si John na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng restauran. Dahan-dahang yumuko si John at pinulot ang sobre mula sa sahig. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang tunay na bigat nito. Hindi ang bigat ng pera, kundi ang bigat ng kanyang kabiguan. Ang babaeng gusto niyang tulungan ay ang babaeng mas lalo lang niyang nasaktan. Ang solusyong inakala niyang perpekto ay isa palang insulto. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni John Castillo ang isang bagay na mas malala pa sa kahihiyan na naramdaman niya noong unang gabi. Naramdaman niya ang pagiging walang silbi. Ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang pera, ay wala palang kwenta. Nakatayo siya roon, hawak ang sobre, habang pinapanood niya ang paglaho ni Aya sa dilim ng pasilyo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang kailangan niyang ayusin ay hindi ang buhay ni Aya. Ang kailangan niyang ayusin ay ang kanyang sarili. Kinabukasan, ang pagod sa katawan ni Aya ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit habang papalapit siya sa eskinita ng kanilang apartment, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw sa trabaho, ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho. May isang lalaking nakasandal sa pader. Sa tabi ng isang tindahan, ang kanyang anino ay mahaba sa papalubog na araw. Hindi siya nakasuot. Nakasuot lang ng simpleng dark polo shirt
at maong. Walang Bentley, walang driver. Ngunit kahit sa ordinaryong kasuotan, hindi maikakaila ang kanyang presensya. Si John Castillo. Agad na bumalik ang lahat ng depensa sa sistema ni Aya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang yelo. Sinusundan mo ba ako? Tumingin si John sa kanya. Ang mga mata niya ay walang bahid ng dating kayabangan. Ang nakita ni Aya ay pagod, isang malalim na pagod na tila hindi galing sa kakulangan ng tulog, kundi sa isang panloob na labanan. Hindi mahinang sagot niya, hinihintay ka. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Aya, sinusubukang lagpasan siya. Ngunit humakbang si John, hindi para harangan siya ng may pananakot, kundi para lang manatili sa kanyang harapan. Aya, please. Pakiusap niya, at ang salitang please ay tila bago at hindi sanay sa kanyang dila. 5 minuto. Yun lang ang hinihingi ko. Pagkatapos nito, kung gusto mong hindi na ako makita, kahit kailan pangako, hindi na ako magpapakita. Natigilan si Aya. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Hinanap niya ang panloloko, ang pagkukunwari, ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang taong tila nalulunod at naghahanap ng kahit anong makakapitan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. 5 minuto. Sabi niya, ang kanyang boses ay matigas pa rin na para bang nagbibigay ng isang hatol. Naglakad sila nang walang imikan patungo sa isang maliit at halos walang taong parke sa malapit. Umupo sila sa isang lumang bangkong bakal, may 1 metrong pagitan sa kanila. Ang ingay ng mga nagdaraang jeep at tricycle ang nagsilbing musika sa kanilang tensyonadong katahimikan. Si John ang unang nagsalita, ngunit ang mga salita ay tila hirap lumabas. Lumaki ako sa Tondo, Aya. Simula niya nakatingin sa malayo. Hindi sa Tondo na nakikita mo sa TV, kundi sa totoong Tondo. Yung amoy ng basura at estero ang una mong malalanghap sa umaga. Yung isang sardinas, paghahatian ng 5 magkakapatid. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na para bang nakikita niya roon ang batang siya. Naranasan kong matulog sa sahig na basa dahil sa baha. Naranasan kong pumasok sa eskwela na walang laman ng tiyan. Naranasan kong tingnan ng mga tao na para bang isa akong sakit na nakakahawa. Sa unang pagkakataon nakinig si Aya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa biglaang pagka-curious. Nangako ako sa sarili ko. Pagpapatuloy ni John na hinding-hindi na ako babalik doon. Kaya nagsumikap ako. Nagtrabaho ako na parang kalabaw. Tinanggap ko lahat ng insulto, ginawa ko ang lahat para lang makaahon. At nang magsimula akong kumita ng pera, naging uhaw ako. Uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa respeto. Akala ko, kapag marami na akong pera, hindi na nila ako makikita bilang yung batang dugyot mula sa Tondo. Sumulyap siya kay Aya at sa kanyang mga mata may isang bagay na basag. Pero mali ako. Ang pera naging sandata ko. Ang kayabangan. Naging baluti ko yon para itago yung bata na kinahihiya ko. Naging eksakto ako sa mga taong kinamumuhian ko noon. Nung gabing yon, sa restaurant, ang kanyang boses ay halos isang bulong na nang sagutin mo ako, parang may sumampal sa akin. At nang ibato mo sa akin yung sobre kagabi, doon ko naintindihan, ang lahat ng pera sa mundo hindi kayang bumili ng dignidad na mayroon ka isang bagay na matagal ko nang iwinaglit. Hindi siya humihingi ng tawad. Nagpapaliwanag siya. Ibinababa niya ang kanyang baluti at ipinapakita ang mga sugat sa ilalim nito. Hindi ako humihingi ng kapatawaran para gumaan ang pakiramdam ko. Sabi niya, gusto ko lang maintindihan mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng syudad sa paligid nila ay tila naglaho. Sa wakas nagsalita si Aya. Ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay mahinahon, malalim at puno ng isang karunungang hindi natututunan sa unibersidad, kundi sa mga pagsubok ng buhay. Alam mo ang pinakamalaking leksyon,
Simula niya nakatingin sa kawalan, ay hindi ang matutong magsalita ng ibang lengguwahe. Huminto siya, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita, kundi ang matutong makinig. Tumingin siya kay John at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng walang anumang pader sa pagitan. At sa tingin ko, dagdag niya, ngayon ka palang nagsisimulang matuto. Ang mga salitang yon simple, ngunit matalas ay tumama kay John ng mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw o insulto. Iyon ang katotohanan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni John. Ang pagtanggap ni Aya kahit hindi pa ito kapatawaran ay sapat na. Kung ganon, tanong niya ang kanyang boses, ay halos mabasag puno ng isang bagong pagpapakumbaba. Ano ang tamang paraan? Paano ko to itatama sa tamang paraan? Tumayo si Aya mula sa bangko. Ang 5 minuto nila ay tapos na. Tiningnan niya si John hindi na bilang isang kaaway o isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong naliligaw at naghahanap ng daan pabalik. Hindi ko yan trabaho, Mr. Castillo. Sagot niya. Ang paggamit ng apelyido ay isang paalala na mayroon pa ring distansya sa pagitan nila. Trabaho mong alamin yan. Pagkasabi niyoon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Iniwan si John na mag-isa sa bangko sa ilalim ng papalubog na araw, dala-dala ang bigat at ang pag-asa ng tanong na siya lang ang makakasagot. 1 buwan ang lumipas. Para kay Aya ang 1 buwang iyon ay isang panahon ng unti-unting paghilom. Sa restaurantala, ang mga bulungan ay napalitan ng respeto. Si Maureen ay hindi na bumalik at si Aya dahil sa kanyang paninindigan ay tiningala ng kanyang mga katrabaho. Ang buhay ay bumalik sa dati. Mahirap puno ng pag-aalala para sa kanyang pamilya, ngunit mas payapa. Si John Castillo ay hindi na nagpakita, tila isang bagyo na dumaan at nag-iwan ng mga aral sa kanyang paglisan. Isang hapon pag-uwi niya mula sa trabaho, isang formal na liham ang naghihintay sa kanya. Galing ito sa isang korporasyon na hindi pamilyar sa kanya. Maingat niyang binuksan, ang sobrang may kalidad ang papel. Habang binabasa niya ang laman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang liham ay isang imbitasyon. Inaanyayahan siya bilang isa sa mga unang isa sa alang-alang para sa isang bagong tatag na foundation, ang Castillo Reyes Scholarship Foundation. Ang pangalan ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Castillo Reyes, ang pagsasanib ng pangalan ng mang-aapi at ng inapi. Ayon sa liham, ang foundation ay naglalayong tulungan ang mga mahuhusay ngunit kapuspalad na mag-aaral sa larangan ng sining at agham pantao. Hindi lang ito tungkol sa pera. May kasama itong mentorship program mula sa mga professional at garantisadong job placement pagkatapos ng pag-aaral. At ang pinakakagulat-gulat sa lahat, kasama sa imbitasyon ang isang alok para sa kanya na maging bahagi ng Board of Trustees bilang kinatawan ng mga scholar. Nakatitig lamang si Aya sa papel, ang kanyang puso ay naghahalong kalamay. Ito ba ay isa na namang paraan ni John para gamitin ang kanyang pera? Isa na namang grand gesture para pagaanin ang kanyang konsensya. Ngunit habang paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita, may napansin siyang kakaiba. Ang tono ay hindi mapagbigay, kundi mapag-anyaya. Hindi ito isang limos. Ito ay isang partnership. Trabaho mong alamin yan. Ang mga huling salita niya kay John ay bumalik sa kanya. Ito na ba ang sagot? Ito na ba ang tamang paraan? Kinabukasan nagtungo si Aya sa address na nakasulat sa liham. Ito ay isang simpleng opisina sa isang hindi gaanong kilalang gusali sa Ortigas, malayo sa karangyaan ng mga tore ni John sa Makati. Pagpasok niya, si John mismo ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ang John na kilala niya. Nakangiti ito, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pag-aalinlangan o pagmamataas. Aya, salamat sa pagdating mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Ano to, John? Diretsahang tanong ni Aya, hawak ang liham. Ang sagot, sabi ni John. Ang sagot sa tanong kung paano ko itatama ang mga bagay sa tamang paraan.
Iginaya niya si Aya sa isang maliit na conference room. Sa loob ay may 3 iba pang tao, isang respetadong retiradong hukom, isang kilalang dekano mula sa Universidad ng Pilipinas, at ang kanyang inang si Doña Carmen. Hindi ito tungkol sa akin, Aya, paliwanag ni John. At hindi ito tungkol sa paglilinis ng pangalan ko. Naisip ko ang problema ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang kawalan ng pagkakataon. Mayroong daan-daang Aya Reyes sa labas, mga taong may pambihirang talino at dignidad na napipilitang isuko ang kanilang mga pangarap dahil sa kahirapan. Tumingin siya sa mga kasama niya. Binuo namin ang foundation na ito para bigyan sila ng pagkakataon. Isang tunay na pagkakataon. Hindi limos, kundi isang investment sa kanilang potensyal. Pagkatapos tumingin siya pabalik kay Aya. At kailangan ka namin, dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang pakiramdam na mapunta sa kanilang kalagayan. Ikaw ang magiging boses nila. Ikaw ang magsisiguro na ang foundation na ito ay mananatiling tapat sa kanyang layunin. Natigilan si Aya. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito tungkol sa kanya at kay John. Ito ay mas malaki. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sistema kahit sa maliit na paraan. Bakit? Bakit Reyes? Tanong niya, tinutukoy ang pangalan ng foundation. Ngumiti si Doña Carmen. Dahil ang pangalang Castillo ay sumisimbolo sa yaman. Ngunit ang pangalang Reyes, na pangalan ng pamilya mo at ng aking ina, ay sumisimbolo sa isang bagay na mas mahalaga ang dignidad at karangalan. Kailangan ng isa't isa para maging balanse. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aya. Isang ngiting malaya sa galit at pagdududa. Tinatanggap ko, sabi niya. Tinanggap niya hindi lang ang scholarship kundi ang posisyon sa board. Nag-abot ng kamay si John. Salamat, Aya. Tinanggap ni Aya ang kanyang kamay. Ang kanilang pagpisil ay matatag, hindi na ito ang pagitan ng isang serbidora at isang bilyonaryo, kundi ng 2 taong pinag-ugnay ng isang masakit, ngunit mahalagang leksyon. Hindi, John. Sagot niya. Ako ang dapat magpasalamat. Epilogo. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na umaga, si Aya Reyes, suot ang isang simpleng bestida at may dalang mga libro, ay naglalakad ng may kumpiyansa sa mga pasilyo ng Ateneo de Manila University. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Bumalik na siya sa lugar kung saan siya nararapat. Sa hapon pagkatapos ng kanyang klase, dadalo siya sa unang meeting ng Castillo Reyes Foundation bilang pinakabatang miyembro ng board. Kasabay nito sa isang boardroom sa Makati, si John Castillo ay mariing tumatanggi sa isang multi-bilyong proyektong real estate. This project will displace thousands of families. Sabi niya sa mga nagulat na investor, we build communities, we don't destroy them. Find another way or we're pulling out. Ang dating John ay hindi mag-aatubiling tanggapin ang kontrata. Ngunit ang bagong John ay natutunan ng may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kita. Hindi sila nagkatuluyan bilang magkasintahan. Ang kanilang mga mundo ay masyadong magkaiba at ang kanilang mga sugat ay masyadong malalim para sa isang romantikong kwento. Ngunit sila ay naging higit pa roon. Naging magkaugnay sila 2 taong nagpabago sa isa't isa na nagpatuloy sa magkaibang landas, ngunit dala ang parehong aral. Ang isa ay natutong ipaglaban ang kanyang dignidad. Ang isa ay natutong hanapin ang kanyang nawawalang sangkatauhan. Minsan, ang pinakamahalagang koneksyon sa buhay ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagbabago. At sa isang marangyang restaurant sa gitna ng syudad, sa isang gabing puno ng pang-iinsulto, 2 kaluluwa ang nagtagpo hindi para umibig, kundi para turuan ang isa't isa kung paano muling mabuhay ng tama. Ang mga sumunod na buwan ay isang panahon ng tahimik na pag-unlad. Ang Castillo Reyes Foundation ay nagdaos ng kanilang unang opisyal na press conference para ipahayag ang kanilang unang batch ng 10 iskolar. Ang event ay simple ngunit solemne. Si Aya sa kanyang simpleng damit, ngunit may kumpiyansang tindig ang nagbigay ng pambungad na pananalita.
ang edukasyon. Sabi niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang karapatan. Ngunit higit pa riyan, ito ay isang sandata. Ang sandatang nagbibigay sa atin ng lakas na ipaglaban ang ating dignidad. Mula sa likuran ng bulwagan tahimik na nanonood si John, ang bawat salita ni Aya ay tila isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Isang ngiti ng paghanga at respeto ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang resulta ng lahat. Ito ang tamang paraan. Ngunit sa gitna ng Q&A, isang reporter mula sa isang kilalang online tabloid ang nagtaas ng kamay. Ang kanyang kangangiti ay masyadong matamis at ang kanyang tanong ay balot sa lason. Miss Reyes, simula ng reporter, nakakabilib ang inyong kwento. Ngunit hindi maiwasang itanong ng publiko. Ang pangalan ng foundation ay Castillo Reyes. Hindi ba't ito'y isang malinaw na pag-amin sa espesyal na relasyon sa pagitan ninyo ni Mr. Castillo, lalo na't ang pagkakatatag nito ay kasunod ng kontrobersyal na paghihiwalay nila ng kanyang dating fiancé na si Miss Bianca Trevino. Ang hangin sa silid ay biglang lumamig. Ang tanong ay isang bombang pumasok sa mapayapang pagtitipon. Bago pa man makasagot si Aya, sumingit na ang moderator. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naitanim na. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang headline ng tabloid ay malaki at nakakainsulto, Foundation ng Bilyonaryo Pampalubag Loob o Pambayad sa Kahihiyan. Ang artikulo na halatang isinulat na may tulong mula sa isang taong may direktang kaalaman sa mga pangyayari ay binaluktot ang lahat. Ang insidente sa restaurant ay pinalabas na isang away ng mga babae dahil sa selos. Ang pagtatanggol ni John kay Aya ay inilarawan bilang pagkampi ng isang sugar daddy sa kanyang bagong laruan. At ang foundation, ito raw ay isang magarbong proyekto para bilhin ang pananahimik ni Aya at linisin ang pangalan ni John. Ginamit nila ang pangalang Castillo Reyes bilang pangunahing ebidensya ng isang immoral na relasyon. Ang atake ay perpekto. Hindi ito nagsinungaling sa lahat ng detalye, ngunit binaluktot nito ang konteksto para lumikha ng isang nakakadiring kwento. Agad na nagpulong sina Aya at John sa opisina ng foundation. Ang tensyon sa pagitan nila ay bumalik. Sa labas ng gusali, may ilang media van na nag-aabang. Si Bianca, sabi ni John, ang kanyang panga ay nanigas sa galit. Kilala ko ang estilo niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nakikitang wasak. Hinampas niya ang mesa. Kasalanan ko to. Ako ang lumikha sa halimaw na to. Ako ang haharap sa kanya. Tumingin si Aya kay John. Nakita niya ang galit, ngunit nakita rin niya ang dati niyang sarili, ang taong gustong lumaban mag-isa. Hindi, John. Matatag na sabi ni Aya, ang kanyang boses ay pumutol sa galit ni John. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang matalas na determinasyon. Hindi mo to haharapin mag-isa. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga media van sa ibaba. Noon pangalan ko lang ang sinira nila sa loob ng restaurant, sabi niya. Ngayon pangalan ko na ang nakakabit sa isang institusyon na dapat sanang magbigay ng pag-asa. Hindi na ito tungkol sa'yo o sa nakaraan mo. Laban ko na rin to. Tumingin siya kay John. Kaya haharapin natin siya. Sa sandaling iyon, ang kanilang alyansa ay nasubok at naging mas matibay. Hindi na sila ang mang-aapi at ang biktima. Sila ay mga kasosyo. Biglang tumunog ang telepono ni John, ang CFO ng foundation. John, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Ang GNT Corporation, ang pinakamalaki nating donor. Nag-pull out na sila. Ayaw nilang madamay sa iskandalo. Nagkatinginan sina John at Aya. Ang atake ay hindi lang masakit. Ito ay epektibo. Ang kanilang bagong simula ay nasa bingit ng pagguho. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno. Ang opisina ng foundation ay binaha ng mga tawag. 2 pang maliliit na donor ang umatras. Ang mga iskolar na kapipili pa lang ay nagsimulang mag-alala. Ang artikulo ay naging viral at ang publiko na laging uhaw sa iskandalo
ay kinagat ang pain. Sa loob ng conference room ang hangin ay mabigat. Kailangan nating mag-issue ng statement. Mag-hire tayo ng pinakamagaling na PR firm. Idemanda natin ang tabloid na yan for libel. Sunod-sunod na suwestyon ni John ang kanyang pagiging business tycoon ay lumalabas. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at pera para durugin ang problema. At ano ang sasabihin natin, John? Tanong ni Doña Carmen na naroon para suportahan sila, na hindi kayo magkarelasyon. Mas lalo lang silang hindi maniniwala na mabuti ang intensyon nyo, ang salita, laban sa salita, laging mas kapanipaniwala ang masamang balita. Umupo si John na pipigilan ng galit. Tama ang kanyang ina. Hindi mo nilalabanan ang putik sa pamamagitan ng pagbato ng mas maraming putik. Nananatiling tahimik si Aya sa isang sulok, nag-iisip ng malalim. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Sa krisis na ito ang kanyang boses ang pinakamahalaga. May isang bagay silang hindi kayang baluktutin. Mahinang sabi ni Aya, ang katotohanan. Pero paano natin ipapakita ang katotohanan kung ayaw nilang pakinggan, tanong ni John. Hindi natin sila pipiliting pakinggan. Sagot ni Aya, tumayo siya, ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Ipapakita natin sa kanila. Hindi tayo magpapatawag ng press conference sa isang magarbong hotel. Hindi tayo maglalabas ng legal statement. Tumingin siya sa kanilang lahat. Mag-iimbita tayo ng ilang piling pinakarespetadong journalist, hindi dito sa opisina, kundi sa amin. Natigilan ang lahat. Sa bahay namin paglilinaw ni Aya. Walang script, walang paghahanda. Makikita nila kung saan ako nakatira. Makikilala nila ang pamilya ko. Maririnig nila ang kwento mula mismo sa akin sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pinaglalaban ko. Ito ay isang mapanganib na sugal, isang kilos ng lubos na kahinaan o ng sukdulang lakas. Kinabukasan 5 respetadong mamamahayag, hindi mula sa mga tabloid, ang dumating sa maliit na apartment ni na Aya. Ang kanilang mga kamera ay tila mga dambuhala sa masikip na sala. Naabutan nila ang eksena, si Mang Manuel, nakaupo sa kanyang wheelchair, tahimik na nakatingin sa bintana. Si Aling Teresa sa isang sulok, hindi itinigil ang kanyang pananahi. Si Leo sa maliit na mesa, gumagawa ng kanyang takdang aralin. Walang drama. Tanging ang simple at hindi maikakailang katotohanan ng kahirapan at dignidad. Umupo si Aya sa isang simpleng upuan at ikinuwento ang lahat mula sa simula. Walang pag-iyak, walang panunumbat, tanging mga katotohanan. Si John ay naroon nakatayo sa isang sulok malapit sa pinto. Tahimik na parang isang anino. Hindi siya nagsalita hanggat hindi siya tinanong. Mr. Castillo, tanong ng isang journalist, kung totoo ang lahat ng ito, bakit Reyes ang isinama niyo sa pangalan ng foundation? Hindi ba't inaamin niyo na may personal na koneksyon? Humakbang si John papalapit sa liwanag. Ang kanyang sagot ay kalmado, pinag-isipan at puno ng bigat. Oo, may personal na koneksyon. Pag-amin niya na ikinagulat ng lahat. Ang pangalang Castillo ay kumakatawan sa aking pagkakamali. Ito ang simbolo ng kayamanan at kapangyarihang ginamit sa maling paraan. Tumingin siya kay Aya ng may lubos na paggalang. Ang pangalang Reyes ay kumakatawan sa leksyon. Ito ang simbolo ng dignidad na hindi nabibili at ng lakas na kayang baguhin ng isang tao. Isinama ko ang pangalan niya para hinding-hindi ko makalimutan ang aral na itinuro niya sa akin. Kinabukasan ng mga bagong artikulo ang lumabas. Ang mga headline ay iba na, sa likod ng eskandalo ang totoong kwento ng dignidad at pagbabago. Paano ginamit ng isang serbidora ang katotohanan para patahimikin ang mga kritiko? Ang naratibo ay tuluyang bumaliktad. Ang atake ni Bianca ay nag-backfire ng malubha. Siya ngayon ang naging kontrabida sa mata ng publiko, isang mapait at naninirang socialite. Ang suporta para sa Castillo Reyes Foundation ay bumuhos. Ang mga donor na umatras ay bumalik, doble pa ang dala. Maraming bago ang nag-alay ng tulong. Ilang linggo ang lumipas. Isang tahimik na hapon. Pinuntahan ni John si Aya sa campus ng Ateneo.
Naglakad sila sa ilalim ng mayayabong na puno ng akasya. Ang hangin ay presko at malinis. Wala na ang krisis, wala nang tensyon. Tanging isang malalim na kapayapaan sa pagitan nila. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na lakas, Ayaya, sabi ni John. Ngumiti si Aya. At ikaw, sagot niya, tinuruan mo ako na ang mga tao gaano man kalayo ang kanilang naligaw ay kayang magbago. Hindi sila naghawak ng kamay. Hindi sila nagbitaw ng mga pangako ng pag-ibig. Ang kanilang relasyon ay isang bagay na mas bihira at marahil mas matibay. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Magkaiba ang mga mundo, magkaiba ang mga landas, ngunit magkasama sa isang katotohanang kanilang pinaglaban at pinatunayan na ang liwanag ng katotohanan, gaano man kahina, sa simula ay palaging mas magniningning kaysa sa pinakamadilim na kasinungalingan.